Pinalakas na pagtugon naman sa kalamidad ang nais marinig ng ilan nating mga kababayan sa Bicol Region, partikular na sa Albay na sinubok hindi lang ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, kundi maging ang sunod-sunod na mga bagyo. Ang mga yan alamin sa sentro ng balita ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Bagyo, lindol at pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ilan lamang yan sa epekto ng mga kalamidad na pilit nilalabanan ng mga taga-Albay para muling makabangon. Ang mga hamon na yan sa lalawigan napapawi dahil sa mga programa at serbisyo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para kay President, thank you po sa lahat ng tulong na ibinibigay niyo sa aming mga mahihirap. Lalo na ngayon na mayong volcano, naapektuhan ng mga tanim namin bilang farmers, napakalaking tulong na ibinibigay niyo sa aming buwan-buwan. Nagpapagaan din sa pamumuhay ng libo-libong albayano ang Benteng Bigas Program at mga proyektong pinondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Sa tulong ng mga programang yan, nababawasan ang gastusin ng mga pamilya na pilit na bumabangon mula sa epekto ng mga kalamidad. Mga bawat pamilya makapagtapos ang isang estudyante. Sa tulong po ni BBM, nakamit po namin yon. Maraming salamat po sa inyo, Pangulong Marcos. Pinaiigting din ng pamahalaan ang mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng flood control structures, lahar mitigation projects at iba pang hakbang na layong maprotektahan ang mga pamayanan laban sa pagbaha at rumaragasang lahar mula sa Bulkang Mayon. Noon, malakas pirmi ang baha. Ngayon, wala na. Kaunti na lang. Ngayong State of the Nation address ni Pangulong Marcos, umaasa ang mga lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang suporta ng pambansang pamahalaan sa pagpapalakas ng disaster resilience, pagpapabilis ng mga proyektong pang-infrastruktura at pagpapalawak pa ng mga programang pangkabuhayan. Patuloy nating inaasahan yung talagang pamamahagi niya dun sa grassroots talaga. Yung mga tulong na pinapamahagi ng ating Pangulo through national departments na talaga nakakaabot naman. Sa gitna ng mga hamong dulot ng kalamidad, nananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagpapalawak ng mga programang pangkabuhayan, food security at mga proyektong pang-infrastruktura upang matulungan ang mga komunidad na makabangon at maging mas matatag sa anumang pagsubok. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.